Bago mag alas 11 ng umaga, noong November 14, 1965, 8 helikopter ang lumapag sa isang madamong bahagi ng paanan ng isang burol sa Vietnam. Mabilis na tumalon mula sa mga UH-1H US ang dilalampas sa 100 mga sundalong Amerikano at pumosisyon sa kanilang harapan sa layong 200 meters ay isang masukal na kagubatan kung saan nagkukubli ang mahigit 1,600 na mga armado na may nakakagimbal na misyon. Walang ititirang buhay na mga kano. Ito ang ating kwento tungkol sa labanan sa lambak ng Ia Drang, ang unang pinakamabangis na pakikipagtuos ng Estados Unidos sa Vietnam War. Dahil sa lumalawak na digmaang sibil sa South Vietnam, mas lumalaki na rin ang panghihimasok ng Amerika. Pagligid ng 1965, lumobo pa ang bilang ng mga sundalong Amerikano kasabay ng dahan-dahang pagsali ng regular forces ng North Vietnam, ang People's Army of Vietnam o PAVN. Sa kalagitnaan ng taon, inaprubahan ni US President Lyndon B. Johnson ang hiling ni General William Westmoreland, hepe ng US Joint Forces Vietnam o MACV. Nadagdagan pa ang mga tropa ito sa naturang bansa. Kaya noong November 1965, umakyat na sa 300,000 ang mga sundalong kano na nasa Timog Vietnam. Habang nagpapalakas ng puwersa ang Amerika, gumagapang naman ang PAVN at ang mga alyado nitong Vietcong upang lingkisin at tuluyang durugin ang South Vietnamese Army o ARVN. Pinalakas ng pinagsamang grupo ng mga komunista ang kanilang kuta sa kabundukang humahangga sa Vietnam at mga bansang Laos at Cambodia, ang tinatawag na Central Highlands. Isa sa malaking formasyon na itinatag ay ang B3 Front. Pangunahing misyon ng B3 ay upakan ang mga tropa ng South Vietnam at pati ng mga kano na nakabase sa mga lalawigan ng Kon Tum at Pleiku. Nasa kabisera ng Pleiku ang isang malaking ARVN base, ang Vietnamese 2nd Corps ni General Vinh Loc. Nakahimpil dito ang 2 Infantry Division na kinabibilangan ng 4 na Ranger Battalion, 3 Airborne at 2 Marine Battalions. Para kay B3 Front Commander Major General Chu Huy Man, masasakop nila ang Pleiku kung sasalakayin niya ito. Pero may ibang balak ang mga kano. Nang matunugan ng intel ang plano ng B3 Front, nagkaidaya ang US Command na magandang pagkakataon ito upang subukan kung epektibo ang kanilang niluluto na taktika. Ang pag-deploy, pag-supply at pag-extract ng isang batalyong mga tropa sa isang lugar gamit ang mga helikopter. Kaya pagka-Hulyo, ipinadala sa Vietnam ang unang regiment na sinanay para sa air mobile operations. Ang 11th Air Assault Division na pinalitan bilang 1st Air Cavalry Division o AirCav ay binubuo ng 3 mga infantry brigade. Dahil sa biglang deployment na ito, napilitang iabante ng halos 2 buwan ng BT Front Command ang pag-atake sa US Special Forces Forward Base sa Plainy, mga 45 kilometers timog kanluran ng Pleiku. Dahil wala sa schedule, 2 lamang sa 3 regiment ang umatake sa Plainy noong October 19, 1965. Batay sa plano, dalasdasin ng 33rd Regiment ang Plainy habang magsisilbing blocking force ang 32nd laban sa mga ipapadalang relief force mula sa Pleiku. Matapos matalo ang ARVN relief force sa isang ambush, re-responde ang 32nd sa 33rd. Pagtulungang bayuhin at wasakin ng mga komunista ang US Special Forces Camp, kaya ginulantang ng pag-atake ng mga North Vietnamese ang Plainy. Ngunit taliwa sa plano, nabigo ang 33rd at naitaboy sa kampo sa tulong ng malakas na US air assault. Nakatulong sa mga nakugkob ng US forces ang isang maliit na ARVN reinforcement na nakapuslit papasok ng kampo umaga ng October 21. Kinabukasan, sumugod mula sa Pleiku ang mas malaking ARVN relief force. Agad itong inupakan ng nag-aabang na 32nd, pero ang pananambang ay humantong sa mahigit 2 oras na labanan. Bigong madurog ng 32nd Regiment ang ARVN Relief Column. Dahil sa dami ng mga nalagas, umiska po ang mga komunista patungo sa hangganan ng Cambodia. Di na humabol ang mga tropa ng ARVN at nagpalipas ng gabi bago tumungo sa US camp sa Plainy.
Nag-withdraw naman pakanluran ang talunang pwersa ng North Vietnam patungo sa kabundukan ng Chupong. Bagamat nakakaengkwentro ng 1st Brigade ang natitira sa mga sumalakay sa flaming, pakunti-kunti na lang ang bilang ng nakakalaban. Atat na atat pa naman si Westmoreland sa isang malakihang pakikipagtuos laban sa PABEN, kaya inutusan niya si General Henry Kennard na palitan ang 1st Brigade. Noong November 12, 1965, na kumpleto ang salitan nang mag-deploy ang 3rd Brigade sa ilalim ni Colonel Thomas Brown. Isang araw bago ang command handover, nasagap ang intel ukol sa 3 PABEN regiment na nagkukubli sa paanan ng burol ng Chupong. Ito ay ang mga unit ng detail front, ang 33rd, 32nd at 66th Regiment. Kinabukasan, matapos matanggap ang order mula kay General Stanley Larsen ng 1st Field Force, inatasan ni Brown si Lieutenant Colonel Harold Hall Moore at ang kanyang 3rd Battalion, 7th Cavalry Regiment maglunsad ng air mobile operation sa paanan ng burol na 23 kilometro lamang kanluran ng Plainy Camp. Ang battalion size na lakad ay sisimulan agad sa susunod na araw at magtatagal hanggang November 15 kasama na ang search and destroy operations. Mahigpit na ipinagbili ni Brown kay Moore na iwasang akyatin ang Chupong. Itong mga hawan na magsisilbing landing zones ang minarkahan ni Moore. Kabilang dito ang LZ X-ray, isang damuhan na patag sa silangan ng Chupong na pinalibutan ng maliliit na mga puno at dinaanan ng isang natuyot na sapa pakanluran. Hugis football field at may habang 100 meters mula silangan pakanluran. Ang X-ray ay kaya lamang lapagan ng 8 chopper ng sabay-sabay. 2 kilometro mula sa X-ray ay ang ilog ng Ia Drang. 2.5 kilometro hilagang kanluran ng X-ray ay ang LZ Albany. Kabilang pa sa mga landing zones ang Columbus, Tango, Whiskey, Yankee at Vector. Mismong si General Richard Knowles ng 1st Air Cavalry Division Forward Commander ang nagrekomenda ng LZ X-ray para kay Moore dahil alam niya na wala ng mga anti-aircraft at mortar ang PABEN sa lugar na yon matapos mawasak sa tagkang pagkubkob sa flaming. Madaling araw ng November 14, nakatanggap ng impormasyon ang Arvin na nagsimula ng umalis mula sa Chupong ang ilang mga tropa ng B3 Front papuntang Flaming upang muling subukang sakupin ang US Special Forces Camp. Bago magtanghali, umalis na mula sa kanilang staging area ang naka-helicopter na mga tropa ni Moore. Makalipas ang kalahating oras, binayo ng mga kanyon at rocket mula sa isang pansamantalang firebase, ang forward base Falcon, ang paligid ng mga landing zone upang lituhin ang mga nakamasid na PABEN forces. Habang papalapit ang mga chopper, tinarget ng artillery barrage ang mismong LZ X-ray. Maya-maya pa, nagpakawala ng usok na white phosphorus bilang hudyat na tapos na ang pagkakanyon at ligtas na makalapag ang mga helikopter. 16 na mga chopper ang nakalapag, sakay ang Bravo Company at ang Headquarters Command, kasama na si Moore at si Command Sergeant Major Basil Plumlee. Dahil iilang mga helikopter lamang ang maaari makalapag upang magbaba ng mga tropa, minabuti ni Moore na manatili sa gitna ng LZ ang karamihan sa first wave. Alam niyang mapanganib dahil sa posibleng mga batalyon ng kaaway sa buong lugar, kahit pa wala siyang muwang kung ilang mga North Vietnamese troops ang nasa bisinidad ng LZ. 30 minuto pa ang hihintayin bago makarating ang isa na namang bulto ng kanyang mga tropa. Pumwesto sa kanluran ng landing zone ang Bravo Company malapit sa Bohol. Ang command post naman ni Moore ay kanyang itinatag sa gitna ng landing zone katabi ng isang malaking punso ng Allied. Inatasan ni Moore ang ilang maliliit na unit na magsimulang magpatrolya sa palibot. Mga 100 meters mula sa LZ, nabihag ng isang team ng B Company ang isang walang armas na tropa ng 33rd Regiment.
Agad itong dinakip at inimbestigahan. Nagitla sila sa ipinagtapat ng takas mula sa Pabin 33rd Regiment. Gumagala pala sa buong burol ang 3 batalyon ng kaaway. Ibig sabihin, naghihintay sa nooy di lalagpas 200 na mga kano, ang 1,600 na mga kalaban. Walang ibang misyon kundi ubusin ang kahuli-hulihang sundalong Amerikano. Noong mga sandaling yun, posibleng nasa Cambodia si General Mann dahil pinamunuan ang mga kaaway ng kanyang deputy na si Anjin Ho An. Tingid sa kaalaman ng mga Amerikano, dahan-dahang umabante ang 9th Battalion ng 66th Regiment patungo sa X-ray mula sa Hilagang Kanluran. Kailangang gumalaw agad ang 9th Battalion bago pa dumating lahat ng mga tropa ni Mo. Pagka 12:10, natitirang mga elemento ng Bravo Company at Alpha Company ay lumapag mula sa 2 buso ng mga helikopter. Mabilis na nagmaniobra pa Hilagang Kanluran ang Bravo Company, direkta sa pinagkukublihan ng 9th Battalion ng kalaban. 5 minuto ang lumipas, umalingaw-ngaw ang mga putok nang napalpad ang 2nd Platoon ng B Company sa assembly area ng 66th Battalion. Agad iniputan ng mga kaaway ang 2nd Platoon ni Lieutenant Henry Herrick at naipid sa isang mainit na labanan. Ang nasa unahan nitong 1st Platoon ni Lieutenant Al Dubny ay napalaban din at di makagalaw dahil sa dami ng mga kalaban na mula sa likuran. Mabilis na kumilos ang mga North Vietnamese at tinumbok ang timog bago pa man dumating ang mga reinforcement ng mga Amerikano. Sumugod sa kaliwang gilid ng Bravo ang Alpha Company na sinundan naman ng bagong dating na si Company patungo sa tuyong sapa, malapit sa Battalion HQ. Di pa nakababa ng mga chopper ang mga tropa ng si Company, ay agad na silang sinalubong ng mga putok mula sa mga kalaban. Sa mga sandaling iyon, nanatiling di makagalaw ang nahiwalay na 2nd Platoon. Di nakakatayo ang mga tropa dahil tinutugla ng mga kaaway na halos di nila nakikita. Dahil sa delikadong kalagayan ng kanyang mga sundalo, nagpasaklolo si Moore at tumawag ng artillery at airstrike bandang 1:45 ng hapon at binayo ang paligid ng bundok upang pigilan ang sumasalakay na 66th Regiment. Habang yumayanig ang bundok dahil sa US Air and Artillery Barrage, tumiyempo naman ang isang formasyon ng mahigit 150 na kalaban at nilusob ang timog na likuran ng Charlie Company. Isa pang unit ng mga kano ang napasabak sa labanan at kailangang muli ang tulong ng air power. Teknik kasi ng Pabin ang tinatawag na locking the combs, kung saan lumalapit sila sa mga sundalong Amerikano upang di magamit ang malakas na air power at artillery support ng mga kano. Sa takot na baka madamay ang mga ito, pagka 2:40 ng hapon, ipinatigil ni Moore ang paghatid sana ng 8 helikopter sa nalabing pwersa ng Delta Company dahil lubhang mapanganib dulot ng patuloy na putukan. Buti na lamang at sa di malamang kadahilanan ay umatras ang mga Vietnamese pagka 3:00. Dito na muling lumapag ang mga chopper. Isang helikopter ang masyadong mababa ang lipad kaya tumama sa puno ang ilese nito. Agad bumagsak sa lupa ang chopper at buti na lamang di sumabog. Ligtas na nakababa ang mga tropa ng Delta Company at agad humalo sa Charlie Company. Makalipas ang 2 minuto, napasabak na naman sa bakbakan ang Delta nang sumalakay muli ang 66th ng kalaban. Muntik pang mawasak ang formasyon ng 2 kumpanya kung hindi sa tulong ng 2 machine gun mula sa Alpha Company. Ang ibang elemento ng Delta ay nagmaniobra pa silangan at hilaga upang tuluyang sakupin ng mga US troops ang 360-degree area ng landing zone. Pagka 3:45, isa na namang pagtatangka ang ginawa ng mga tropa ni Moore upang hanapin at iligtas ang nahiwalay na 2nd Platoon. Umarang sa daanan ng 2nd Platoon ng Alpha ang isang machine gun nest na may mahigit dosenang Pabin troops. Mag-isang dumasda si Lieutenant Joe Marm gamit ang isang M72 light anti-tank weapon at pinaputukan ang machine gun emplacement. Kasunod nito,
Pinagisan niya ng granada at niratrat ng M16 rifle ang mga kalaban kahit siya may tama sa leeg at panga. Kinabukasan, natagpuan sa nawasak na machine gun emplacement at isang dosenang katawan ng mga kalaban, kabilang na ang isang opisyal. Sa kanyang ginawa, ginawaran si Marm ng Medal of Honor. Sa kabila nito, hanggang 75 yards lang o 68 meters ang naabot ng pangalawang pagtatangka na iligtas ang naipit na platoon. Mabangis na labanan pa rin ang sumalubong sa mga kano mula sa determinadong mga kaaway. Muntik ding naipit ang first platoon ng Alpha at nabugbog pa ng husto mula sa isang M60 machine gun na naagaw ng mga kalaban mula sa isang nasawing second platoon gunner. Nang magsimulang dilim, kumubli ang mga Amerikano sa kani-kanilang mga pwesto. Buong araw, umabot sa 88 ang mga nasabi at nasugatan sa hanay ng 7th Battalion. Gayunpaman, patuloy ang manakanakang putukan buong gabi at sinubukan din ng mga kaaway na tuluyang wasakin ang nahiwalay na US platoon. Mabuti na lamang at naitaboy ang mga North Vietnamese sa tulong rin ng air cover mula sa isang umiikot na AC-47 gunship. Kasabay nito, iniutos ni Colonel Brown na ihatid ng mga helikopter ang mga tropa mula sa 2nd Battalion, 5th Cavalry, papuntang LZ Victor upang makapag-reinforce sa mga tropa ni Moore sa LC X-Ray. Hiniling din na magpadala ng mga B-52 bombers mula Guam para maglunsad ng airstrike. Pansamantalang huminto ang labanan sa umaga kinabukasan. Alas 6 ng umaga, ipinaalam ng MACV sa 1st Cavalry na isasagawa ang B-52 strike pagka alas 4 ng hapon. 20 minuto ang lumipas, iniutos ni Moore na magsagawa ng patrol upang tingnan saan pwede makabutas sa pwesto ng kalaban. Bago mag alas 7, sumiklab na naman ang labanan na nakasalubong ng mga tropa ng Charlie at Delta Company ang isang pulutong ng mga kaaway mga 140 meters lamang mula sa US perimeter. Sinundan ito ng isa pang bakbakan nang mapalaban ang mga kano sa 200 na mga PABIN troops sa timog ng perimeter. Habang umaatras pabalik ng LZ ang dalawang company, nagpaulan ng mga kanyon at mortar sa nooy dumadasdas na kalaban. Muntik pang madisgrasya ng kanilang sariling mga bomba ang mga kano dahil mga 75 meters na lamang ang kalaban mula sa command post ng 1st Battalion. Marami ang nalaga sa mga kano, kabilang ang dalawang platoon commanders. Naipit din ang iba pang mga unit ng Charlie Company dahil sa pag-atake ng mga PABIN mula sa dalawang magkaibang direksyon at nanganganib na makubkob muli ng sumusulong ng mga komunista. Isa sa mga sundalong naipit ay si Specialist Willard Parrish. Matapos maubos ang mga bala ng kanyang M60 machine gun, binunot niya ang kanyang 245 at pinaputukan ang mga lumalapit na sundalong North Vietnamese mga 30 meters mula sa kanyang pinagkukubliang foxhole. Paghupa ng putukan, nakabulagta sa palibot ni Parrish ang mahigit 100 na katawan ng mga PABIN troops. Kalaunay ginawaran si Parrish ng Silver Star. Sa kabila nito, desperado na ang sitwasyon ng mga Amerikano. Determinado ang mga kalaban na durugin ang batalyon ni Moore. Unti-unti nang napasok ng kalaban ang posisyon ng mga kano sa timog. Upang pigilan ang tuluyang pagbagsak ng US position, napilitan si Moore na iradyo ni Lieutenant Charlie Hastings, ang US Air Force Liaison Forward Controller, ang nakapanulumong mensahe. Agad nagpakawala ng dikolor na usok ang bawat platoon upang markahan mula sa himpapawid ang kanilang mga pwesto. Maya-maya pa, sumugod sa landing zone mula sa iba't ibang Air Force Base sa South Vietnam ang buong lakas panghimpapawid ng Amerika. Ang sumunod na 3 oras ay walang tigil na ulan ng mga bomba at nagliliyab na napalm hindi lamang sa mga PABIN troops na sumusugod sa batalyon ni Moore, kundi maging sa mga kalaban na gumagapang pa sa palibot ng burol ng Chupong. Kabilang sa mga responding eroplano ay 3 F-100 Super Sabre na naghuhulog ng mga napalm canister laban sa mga kalaban na lumalapit sa Charlie Company. Bago umalis,
umikot pa muli ang mga Super Sabre at binayo ng 25mm cannon fire ang mga kalaban na gumagapang sa ibaba. Sumali din sa aerial bombardment ang iba pang mga eroplano ng Air Force at Navy at binayo naman ng mga kanyo ng Army mula sa Forward Base Falcon ang mga kaaway na lubhang nakapalapit sa naiipit na Charlie Company. Sa gitna ng mga pagsabog at putukan, dalawang bagong F-100 ang sumugod patungong LZ X-ray. Lubhang nagimbal si Moore nang makitang nakaumang sa kanilang direksyon ang uso ng pabulusok ng mga US fighter jets upang magbagsak ng napalm. Agad niyang iniutos kay Hastings na huwag ituloy ang pagbomba at mag-iba ng direksyon ang dalawang eroplano. Natanggap ng piloto ng ikalawang eroplano ang tawag ni Hastings at umiwas bago pa makahulog ng tanga nitong napalm. Ngunit huli na ang lahat dahil naihulog na ng unang Super Sabre ang tanga nitong dalawang napalm canister. Naglalagablab na bolang apoy ang mabilis na sumukob sa lugar malapit sa command post. Sa kasamaang palad, isang tropa ng C Company ang nasawi. Dalawa naman ang lubhang nasugatan. Nagpatuloy pa ang pagbayo sa mga kaaway. Sa tindi ng airstrike at artillery barrage, napilitang umatras ang bagong lusob na 7th Battalion ng PABEN. Sa paghupa ng labanan, hiniling ni Moore na ipadala sa LZ ang mga tropa ng 1st at 2nd Battalion sakay ng mga helikopter upang tumulong sa nabugbog na Charlie Company sa timog. Dumating sa X-ray si Colonel Brown upang formal na pangunahan ang pag-atras ng 1st Battalion dahil umano'y matagumpay ang naging misyon nito. Pagkatanghali, dumating din sa LZ X-ray ang mga tropa ng 2nd Battalion 5th Cavalry matapos ang 4 na oras na maingat na paglalakad mula sa LZ Victor. Kaya di na malaya ng mga pinuno ng kalaban na lumubo na ang bilang ng mga Amerikano sa X-ray. Ibig sabihin, dihado na sa bilang ang mga tropa ng PABEN sa ratio na 3:2. Pagkahapon, inilunsad ng 3 company ng 2nd Battalion 5th Cavalry ang ikatlong operasyon upang hanapin at sagipin ang nahiwalay na B Company. Sa tulong ng artillery support, natuntun ng 2nd Battalion sa isang burol ang naligaw na B Company. Naghihingalo, hapong-hapo at halos maubos. Sa 29 na mga tropa ng B Company, 9 ang nasawi at 13 naman ang wounded in action. Maingat silang kinarga ng 2nd Battalion at dinala pabalik sa LZ. 30 minuto ang lumipas, lumitaw ang mga B-52 bombers galing Panganguam at nagsimulang binomba ang isang lugar na pinagkukublihan ng 32nd Regiment ng PABEN mga 5 kilometro pakanluran. Bago maghating gabi, 7 pang mga target ang pinukpok ng B-52 strikes. Ang pambomba na ito ay magpapatuloy sa sumunod na 7 araw. Mahigit 5,000 tonelada ng mga bomba ang ibabagsak sa naturang mga target sa palibot ng burol ng Chupong. Kinabukasan, maagang sumalakay ang mga kalaban. Sa ikatlong araw ng labanan, nakasagupa ng Bravo Company 2nd Battalion 7th Cavalry ang 300 na mga tropa ng PABEN. Sa 2 oras na labanan, nakatulong sa mga Amerikano ang saktong pag-target gamit ang mga kanyon at mortar kaya di nagtagumpay ang 4 na assault ng mga kalaban. Matapos ang labanan, 4 lamang ang sugatan at walang nasawi sa B Company. Sa kabuuan, ang 3 araw na labanan ay nagresulta ng 79 na nasawi at 121 na mga sugatan sa hanay ng mga Amerikano. Sa panig ng mga North Vietnamese, mahigit 1,200 ang nalagas. Karamihan sa mga casualty ng kalaban ay dahil sa mga pambobomba at artillery strike ng mga kano. Dahil tila nagtagumpay, nagsimulang mag-withdraw ang mga Amerikano mula sa LZ X-ray. Nag-alala si Brown dahil sa natatanggap na report na may mga malaking bulto ng PABEN galing sa Cambodia ang pumuslit at patungo sa kabilang likod ng Chupong. Ngunit di pumayag si Westmoreland dahil magmumukha silang talo at madiwag. Kaya naiwan sa X-ray ang 2nd Battalion ng 7th Cavalry at ang 2nd Battalion ng 5th Cavalry. Pagkasunduan na kinabukasan na aalis ang 2 batalyon patungo sa mga bagong landing zones.
Itataon ang kanilang pagmarcha habang sumusugod sa LZX-ray at Chupong ang mga B-52 para sa isa na namang araw ng pambobomba. Tutumbukin ng 2nd Battalion 5th Cavalry ang LZ Columbus 4 na kilometro sa Hilagang Silangan. Tatahakin naman ng 2nd Battalion 7th Cavalry ang LZ Albany 4 na kilometro din mula X-ray malapit sa Ilog Drang. Pero ang desisyong ito ni Westmoreland ay magiging mitsa sa pinakamadigong araw para sa mga tropa ng Kano sa Vietnam.